Nakagawian na namin na every December 24 pupunta kami dun sa bahay ng lola ko kasi birthday niya. Namigay na nga din ako ng konting aginaldo para sa kanila, kaya tara samahan nyo kami. Bago nga kami magpunta doon, binigyan ko ng cellphone si Ate Sharon. Hindi na sana ako mag-video pero nakita ko naluluha na siya. Talagang umiyak siya kaya ayan kinuhanan. Sabi ko remembrance na rin para alam nila kung gaano kakaiyak. Grabe, ramdam na ramdam ko kung gaano siya kasaya dito sa cellphone na binigay ko as Christmas gift. Nung pagising namin ng December 24 ng umaga, naligo agad kami. Nag-ready ng mga dadalhin pati ng gamit ng mga bata. Bale, uuwi kasi kami sa Santa Rita at nag-ready ako dito ng mga ampaw na ipamimigay ko doon. Bale, meron ako ditong 21 na ampaw tapos 3 extra. Yung extra na yon, minsan may mga pupunta sa'yo na hindi mo inaasahan. So all in all, meron ako ditong 24 na ampaw. Bumili na nga rin ako ng 4 na brownies sa favorite kong brownie store at dinala namin yung 2 doon. Kapatid ko naman, maaga nagising, nagluto ng crispy kare-kare, kaya yung kalahati dinala din namin. Well, ang ginagawa kasi namin every Christmas, kung ano yung ulam na meron sa amin, sa mga niluto namin, magdadala kami ng paunti-unti hanggang sa dumami yung pagkain doon sa lola namin. Para kaming nagpa-potluck, ganun, para magkakaiba yung mga pagkain na kakainin namin. Hindi na rin kasi kaya ng lola kong magluto, kaya yun ginagawa namin every year. Ready na yung mga dadalhin namin. Eto, tignan nyo ang Kuya Maki. Nako, super favorite niya yung jersey na yan na nabili namin from Singapore. Magkaterno yan na talagang saktong-sakto sa kanya. Napakasaya niya nung binigay namin. So eto, after 30 minutes, nakarating na rin kami ng Santa Rita. Hindi ka solid follower kung hindi mo alam yung mga vlog ko dito nung nakatira pa kami dito. Yun pa yung mga unang-unang vlogs ko dati bago pa kami makapagpagawa ng bahay. So ayan, yan nga pala yung lola ko na may birthday na mama ng tatay ko. Napakasaya din ng pamilya dito kapag ka magpapasko kasi malaki talaga yung family namin. Makikita mo talaga yung happiness ng isang malaking pamilya kapag ka merong okasyon, lalo na kapag ka Pasko at New Year. Pag-uwi pa namin ng bahay, nabigla ko kasama niya yung pamangkin namin. Diyos ko, gusto pa ata ng bunso. So eto nga, dahil meron ng mga tao dito sa loob ng bahay, nagbigay na ako dito sa mga nauna. Bale, mga nauna, mga pinsan ko, mga pamangkin. Nalak na naman nga si Ella dito sa pinto namin, kaya ayan, no choice, sinira na naman namin yung pinto. Nabigla naman ako, meron pa sa akin libre ditong kalamay ube. Grabe, sobrang favorite ko ng ube, kaya sobrang happy ko dito. Dito na nga rin yung ilan sa mga tita, pinsan. Bale, yung mga niredy kong regalo na pinamigay sa kanila, magkakapareho lang yung laman. Pamangkin ka pa, pinsan, inaanak, tita or tito, basta mga kamag-anak namin dito, iisa na lang yung laman. Hindi na nga rin ako naglagay ng mga pangalan kasi pareho lang naman. Pagkatapos mamigay dun sa mga ibang pumunta dito sa bahay, tignan nyo ang Ella, talagang iyak ng iyak yan mula kanina. Iwan ko ba, sobrang introvert ng batang to, kabaligtaran talaga ng kuya, mula kanina umiiyak yan. Pinahinga lang namin siya kakaiyak, tapos eto, dumating ang Kuya Maki, meron dalang 200, nag-remit agad sa akin. Naku, very good ang kuya. Dahil nga kakain na daw, eto, binigay ko na rin yung mga regalo para sa mga tita at tito na hindi ko pa nakikita kanina. Yung mga nakikita nyong yan, mga kapatid ng tatay ko or minsan mga asawa nila. Siyempre, hindi makakalimutan ng tito kong Diyos ko, sa lahat ng mga tito ko, siya talagang pinaka-proud sa akin. Hindi nagsasawang ikwento ako kahit kanino. So ayun, nung okay na lahat, pumunta na kami dito sa bahay ng lola ko dahil nga kakain na daw. Touch pa kami dito sa lolo ko kasi biglang niyakap yung lola ko tapos kinis nakipagbati siya. Hindi daw kasi sila bate bago yung araw na to. So ayan, eto na nga yung mga pagkain na dala namin na pinagsama-sama. Nako, lahat ng pagkain ngayon masasarap. Mahilig kasi ako sa mga gulay tapos mga pritong pagkain, kaya talagang sobrang na-perfect ako dito sa ulam namin. So ayan, kaming lahat sumandok na para makakain. Medyo maliit nga lang tong sala ng lola ko, kaya ang ginagawa nila, kada kukuha, lalabas na Pero lang. Kami dito na lang kami kumain kasi nga madalang lang naman kaming nandito, sila lagi naman dito. Sinusubuan ko ang Kuya Maki habang kumakain ako, talagang hindi niya ako iniwan kasi ang sarap daw ng spaghetti. Naka-receive naman ako ng atsara, ng isang bilaong kalamay ube. At eto, another kakanina, ang perfect talaga nito sa kape. Habang nagpapahinga kami, meron pa sa akin nagbigay dito ng mangga, napakasarap ng bagoong. Bago naman kami umuwi, niready namin dito yung mga gamit na kulay Lahat ng to na ikwento ko na sa inyo dati dahil bumili na ako ng mga gamit na puro kulay Kala ko kasi dito na kami magpapagawa ng maliit na bahay ng asawa ko noon nung bagong kasal kami. Ayan, ang dami ko talaga mga gamit dito na kulay pink na yun sanang gagamitin namin dun sa bahay. Pero sabi nga nila, mas maganda yung plano ni Lord sa atin dahil lumipat lang kami sa bahay ng tito ko pagkatapos ng isang buwan. Nag-boom ako sa vlogging that time kaya ayun, nag-iba lahat ng plano. Kahit anong plano pa natin sa buhay, si Lord pa rin talaga yung masusunod kung anong gusto niyang ibigay sa atin. Kaya magtiwala lang tayo. Tignan nyo, ang gaganda pa ng mga lutuan na to. So ayun lang naman, Merry Christmas!